Hello and welcome. I'm Chanel Castillo. And I'm Exodus Anagaran. And for today's Essential Housekeeping, Deep Dive. we're going straight to the source. So we're thrilled to introduce TJ Bagandiong, who joined us to unveil the proven housekeeping techniques for a sparkling and organized accommodations. It's time to refine the routine and achieve professional level of cleanliness. Let's begin. Good day, Sir TJ. For today, we will ask question that is all about housekeeping. Our first two question po is about your experience and background in the housekeeping industry. So first question is, can you tell me about your previous housekeeping experience and what type of establishment have you worked in? Actually, experience ko, mga work experience ko, una is restaurant, and then nag-work din ako sa sports bar as a barista. Then itong latest job ko, yung mga huli na puro sa hotel and restaurant. So our second question is, what was your typical daily or weekly routine in your previous housekeeping roles? Actually, sa housekeeping kasi, shifting kasi kami. May AM shift, then PM shift, and then GY shift. Every shift, iba-iba yung daily routine nila. Daily and weekly routine, iba-iba. Sa shift namin, sa PM shift, ang daily routine namin is syempre kukunin namin yung mga endorsement ng AM, as always yun. Ganun din naman yung ibang shift, kukunin nila yung mga endorsements sa logbook, kukunin nila doon. And then yung endorsement ng department head, ng manager namin, kailangan magawa namin yun daily, yung mga endorsement, kasi magkakaroon ng problema pagka hindi nagawa yung mga endorsement. And then sa weekly naman, meron kami mga projects na ginagawa, like deep cleaning sa kwarto, ganyan. Sa public areas naman, nagpapolish ng mga floors, then nagsashampoo ng carpet. Yun yung mga routines. Good day, Sir TJ. So, I'm going to ask you about the skills and knowledge about the housekeeping department. So, for the first question, what is your strategy for tackling top stains or heavily soiled areas? Unang-una, pag malaki yung kalat, malalaki yung mga papel or mga pinagkainan, winawalis natin. And then pag sa carpet naman, yung malalaki, syempre kailangan pulutin muna natin yung malalaki. And then we do vacuuming sa carpet. Ginagamit natin yung vacuum cleaner. Dalawang klase yan, wet and dry vacuum. Pagka wet and dry na all in dun sa isang vacuum, pwede siya sa basa, pwede siya sa tuyo. Tapos meron namang vacuum na dry lang siya. Yun yung mga pwedeng panlinis yun sa mga soiled areas, like yung malupa. Yan, carpet. Malupa yan. Tapos, syempre, may mga buhok-buhok. Yan, gagamitan natin siya ng vacuum. Pag sa floorings naman, like on the public area, sa lobby, syempre, may mga areas doon na walang carpet. We use dust mop. Sa dust mop kasi, mabilis ang pag kuha mo ng mga kalat, kahit na malalaki yan or
mga alikabok or mga lupa sa flooring kasi wide range yung nasasakop. And then follow mo na lang ng konting vacuum. And then yun nga, mamapin mo rin yung flooring para mas malinis. And then place wet floor signage para ma-remind yung mga dumadaan na syempre baka madula sila, ganyan. And then yung mga project pa ng ibang kasama namin, pinapakintab pa yung flooring, ginagamitan pa yan ng floor polisher. And then yung sa carpet naman, sinashampoo yung carpet para lalong malinis. And then what is your strategy for tackling top stains? Sa top stains naman, hiwalay namin yung mga heavily soiled na garments. Yung kumarin, tapunan ng pagkain, lagyan ng blood. Binababad namin sa water para lumambot yung stains agad. Madaling matreat ng chemical. Actually, hindi gumagamit ng detergent sa mga garments Ibang chemical yung ginagamit. So, ang mas nakakaalam ng mga chemical na yun is sa linen and laundry naman. Yun lang. Nice answer, Sir TJ. So, for the next one, what safety precaution do you take when using cleaning chemicals? When using chemicals, pag hindi mo alam yung isang bagay or yung paggamit ng chemical na yun, you ask your superior or your colleague paano yung proper way na paggamit nun. And then place the chemicals on the spray bottles or some containers na may label para madaling ma-distinguish yung chemicals. And then use hand gloves, then face mask. Yung hand gloves pala yung rubber hand gloves, cleaning hand gloves, and then face mask para at least maprotektahan yung yung nose mo and then yung mouth. Then sa kamay mo hindi directly yung paghawak mo ng chemical. Yun lang. Okay. Nice answer. Do you have any experience with deep cleaning tasks such as window washing, oven cleaning, or refrigerator cleaning, Sir TJ? Sa deep cleaning, meron kaming tinatawag na MUP, which is maintenance upkeep program. Dinideep clean namin yung mga kwarto. As in thorough cleaning talaga yun. Medyo mahaba pag in-explain ko pa yan. We do deep cleaning sa CR and then deep cleaning sa room section ng pinaka-kwarto. Dalawa kasi yan yung CR section sa room and then yung bed section sa kwarto. And then sa public area naman, nagdi-deep clean din sila. Mga projects ang tawag doon. Polishing ng tiles or marble, and then carpet shampooing sa carpet para ma-remove yung mga stain sa ibabaw ng carpet. And then sa mga furnitures naman, tinuturo dusting siya. Dino-double check kung may damage. So nire-report yun para patis ma-repair agad. Tapos yung oven cleaning and refrigerator cleaning, we don't have oven talaga yung malaki, tsaka yung refrigerator wala.
we only have dito sa housekeeping microwave oven, and then refrigerator naman is yung tinatawag na minibar ref. Yung minibar ref is pinakaiba niya sa refrigerator, talaga yung usual refrigerator sa bahay. Ang minibar ref, maliit lang siya, pang chill lang talaga ng drinks yung purpose niya. Sa microwave oven naman, yun, yung typical na microwave oven, syempre kailangan bago namin i-provide sa guests, double check muna namin yung loob kung yan malinis, and then yung outer part, yan. Yun lang para doon. I see. I see. For the last question, when it comes to skills and knowledge, how do you prioritize tasks when you have a limited amount of time? Sa mga shift kasi namin, it's only 8 hours per shift. Kasama na dun yung break time mo, which is kung gusto mo 1 hour break or pwede namang 30 minutes lang, nasa sa'yo yun. Sa mga task naman, syempre kailangan one at a time. I do also apply make your trip worth. So kunwari may request sa isang floor, tapos nagkaroon na naman ng request the same floor, daanan mo na yun para at least makasave ka ng time. And then prioritize mo yung mga task mo one at a time, kung ano yung dapat unahin. Example, nagche-check ako ng rooms, and then maglilinis pa ako ng ibang may guest room, may mga naka-check-in. Tapos meron pang magra-run pa ako ng request, mag-check pa ako ng ibang errands. One at a time lang muna para at least hindi ka malito dun sa mga sa mga gagawin mo. And then much better isulat mo na yung mga task mo bago ka mag-start ng shift. Yun, para at least wala kang maiiwan na marami. Nagawa mo pa lahat ng task mo. And then pag hindi kaya, naman yun, pwede mong endorse sa next shift yung ibang task. Wag lang yung yung sobrang dami. Kasi yung mga nakaatas na task sa'yo, kailangan magawa mo talaga. Then pag hindi na talaga kaya, doon na mapupunta sa endorsement. Very good answer, Sir TJ. So, that's it for the skills and knowledge. Thank you for your answer, Sir TJ. So, good day, Sir TJ. So, for my part, which is the work ethic and reliability. So, for the first question po is, how do you manage your time effectively to complete all the tasks within the allotted time? Lista mo yung mga task mo sa isa, and then one at a time yung gawin mo sa task. Tapos make your trip worth. Kung kaya mo nang gawin yung isang task na kasabay pa yung isang task, pwede naman. Kung kaya, at least makakasave ka ng time doon. Next question po, sir, is what is your approach to being punctual and reliable? Being punctual, syempre, go to work early, and then, syempre, makakapag adjust ka pa sa
magiging work mo for the day, then at least nakuha mo na yung mga task mo na maaga, and then yung mga naunang endorsement, at least may idea ka na kung ano yung mga gagawin mo. And then to follow na lang yung mga susunod pang endorsement ng mga previous na ship. And then reliable, syempre hindi ka pa naman makakapag work agad pag nandiyan pa yung mga kasama mo sa unang ship. Ginagawa namin, tinutulungan muna namin sila para at least makauwi sila ng maaga. Kailangan kailangan lang tulungan para at least gumaan yung yung workload nila. Ganun din naman sila sa amin Yung kumbaga yung ibang gagawin na namin sa PM, minsan nagagawa na rin ng AM. Ganun din kami sa third shift, which is the graveyard shift. Kung ano yung ibang kaya na namin gawin ng pang graveyard, ginagawa na namin. At least nakakatulong kami sa mga colleagues namin. Next question, sir, is how do you handle feedback or constructive criticism po? Dalawa kasi yan, negative and positive feedback. Then sa negative naman, negative muna tayo. Pag negative, kunwari may karoon ng problema and then na-coach ka ng superior mo, accept it. Accept mo yung pagkakamali mo and then take it as a challenge na syempre hindi na maulit, and then improve mo yung sarili mo. Sa positive feedback naman, syempre mag-thank you ka kung na-praise ka, and then be humble as always, and yun nga, don't take negative on yung mga negative criticism sa'yo. Take it as a challenge para syempre at least ma-improve mo yung sarili mo. Kung saan ka nagkamali, improve mo. Then yun nga, think before you click. Ganun, parang ganun yun. Kung ano muna yung mga dapat mong gawin, pag-isipan mo muna. Then yun, basta positive lagi. Well, there you have it. A direct look into a world of professional housekeeping. Thanks to the invaluable expertise of TJ Bagandyong. I hope we learned something from it. Thanks for tuning in and keep that sparkle going. Go eh. Hey!